So, bali ngayon guys pala ako ay magluluto muna. Dahil nasamantalahin ko habang natutulog ang aming baby. Dahil ako ay nahihirapan talaga pag siya ay gising. Kasi gusto niya nga talaga magpakarga. So, bali, mag-chicken curry na lang muna kami ni Mr. Pero yun ay Filipino version natin. Kasi maraming version ng curry, di ba? Talagang pagising ng aming baby, nagde-demand talaga siya ng karga. Tapos kung makairit pa siya, hindi naman sigaw. Alam niyo yung nairit siya. Tapos pag umiyak siya, parang hindi siya makahinga. Kaya sabi ko nga guys, magluluto na ako habang maaga-aga pa. Kasi, struggle is real talaga. Wala talagang choice. Hindi ko din naman kasi kaya magluto ng karga-karga siya. Tsaka hindi rin kasi talaga safe. Parang ang dami pag chiniken curry ko to lahat. Pero lulutuin ko na. Para bukas, iinit na lang. Alam niyo ba, napaka-common dito sa UK na nagluluto na sila in advance. Tapos init-init na lang. O, common yun dito sa kanila. Kasi nga naman, pag galing na sa work, pagod na. Nahiwa ko na yung chicken guys. Kukuha na lang ako ng ano dito, carrots and potato. So, may onion pa pala ako sa ref. So, wala kaming rice ngayon. Di pa kami nakabili ni Mister. Kasi nung nagpunta kami sa Asian shop, nung nakaraan, kailan mo kami napunta? Last Friday, sa Filipino store, wala silang rice. Tapos yung rice niya is, meron naman pala siyang rice, kaso kakaunti. Then, hindi na kami nagtanong ni Mister kung magkano. Kasi nga, ang gusto namin sana is, yung malaki na, alam niyo yun. Kaya yung aking chicken curry, ay lalagyan ko ng 2 patatas. So, napakalamig na naman dito, guys, sa UK. Alam nyo ba? Ang hirap. Ang hirap pag winter. Alala ko nung dumating kami ni Mr. dito. December yon, last week of December. Tapos, syempre, ang lamig kasi nga winter. Tapos, sabi daw nung kapatid ni Mr., huwag muna akong sama dito sa UK during winter kasi nga, baka hindi ko kayanin. Kasi nga, sobrang lamig. Talagang manginginig kayo, guys. Tapos, ang sakit-sakit niya sa mata. Kasi mahangin. Tapos, yung lamig. Kaya, lagi din ako nakasalamin kasi nga dry eyes ako. Kahit sa ilaw, sa sinag ng, sa liwanag. Ang sakit sa mata. So, itong si Mister, hindi nakinig sa kuya niya. Sinabing wag akong isama muna ng December. Pero kasi, kaya din kasi kami guys, maaga nagpunta dito ng December. Is para makahanap agad ako ng work. Tsaka para daw, katwiran niya, para maka-adjust yung katawan ko sa lamig. Kaso sobra talaga yung lamig, hindi mo talaga kakayanin. Kaya nung last year, December, wala akong masyadong video sa YouTube. Di ako masyadong nagbablog. Kasi gustuhin mo mang mag-vlog, hindi mo kayang ilabas yung kamay mo ng matagal kasi mag-freeze talaga siya, nakakamanhid talaga. Kahit sa mukha, guys, nakakamanhid yung lamig dito. Hindi siya basta-basta lamig, alam niyo yun. Kaya ngayon, ang mga vlogger ng UK ay madalas yan, indoor na lang muna. Gustuhin man, good luck na lang sa lamig. So, re-ready ko lang din muna itong patatas. So, dahil sobrang lamig, nakapants ako, nakapajama, sa atin ang tawag. And then, naka-cardigan pa. Ito daw yung kahit sa mga British, ayaw nila talaga ng winter. Maganda lang siyang tignan sa mga card. Alam niyo sa mga occasional cards, birthday card, Christmas card. Ganda lang tignan na may snow, pero hindi talaga, malamig talaga siya. Surviving month daw, sabi nung kapatid ni Mister. Tapos alam nyo ba guys, pag good winter dito, tapos yung mga may pension, yung mga matatanda na, may mga budget yan sila during winter, pangbayad ng gas, or yung sa mga sa mga heater, alam nyo yun. Para, sabi ko kay Mr., bakit may allowance? Ano bang tawag nila dun? Gas allowance o winter allowance, parang ganun. Basta ayuda sa atin during winter. Kasi, para daw, hindi masyadong lamigin yung mga senior o yung mga matatanda na. Kasi nga naman, pag nagkasakit sila, mas lalong mahal. Alam niyo, mas lalong magagastusan ang government.
Kaya, may budget sila para sa gas. Gas ang tawag dito kasi alam niyo yung sa mga ano, yung katulad nito. Yan, katulad niyang guys, heater. Ano kasi yan? Gas. Gas. Hindi mo gasolina. Basta LPG. Basta gas. Gas ang tawag doon. LPG. Sa atin kasi LPG yun, di ba? So, dito, may budget sila sa ganyan, sa mga heater. Gas ang tawag nila. Sa gasolina ang tawag nila dito, fuel. So, magluto na muna tayo. Daldal ako ng daldal. Pandalasan na naman tong luto na to. Sana lang kumasya yung rice namin ni Mister. Or kung hindi, di potatoes na lang. Hilig naman kami sa potatoes. So, maikukwento pala ako guys sa inyo. Alam nyo ba, yung anak ni Mister is mas matanda pa sa akin. So, siya ay! So, guys, yung anak ni Mister, siya ay 36 na siya. And then, ako is 31. So, 31 pa lang ako. So, mas maedad siya sa akin. Mas matanda siya ng 5 years. Tapos, alam nyo ba ang kaibahan ng mga British sa mga Pilipino? Di ba sa atin sa Pilipinas, pag ang lalaki may anak sa una, minsan ang pahirapan pang i-accept, di ba? Yung magiging stepmom, ganyan. Minsan pangit ang pakikitungo, ganyan. So, i-chika ko na lang din sa inyo. Total, nangyayari naman talaga to sa totoong buhay. Totoo naman talaga to. Pero dito, guys, kaibahan talaga siya. Alam nyo yun? Kasi, hindi mo masasabi na fake yung pakikisama nila sa akin. Kasi mababait talaga sila as in. Bakit ko nasabi? Hindi lang sa ano ha, hindi ko masasabi siya naka-plastikan or what. Kasi sa Pilipinas, uso kasi yan, di ba? Yung mga nakapag-plastikan na lang, nakikisama na lang, para lang ano, walang gulo. So kasi nung kumain kami doon ni Mister, talagang inalagaan talaga nila si baby namin. Sila talaga yung may hawak. Although kadugo naman talaga kasi niya. Kasi anak yun ni Mister, syempre, di ba? Tapos, di kumain kami doon, kami pinag-dinner. So, dito kasi guys, uso yung food na ano, fish and chips. So, yun ay isda na pinirito na may breadings. Tapos, french fries, yun yung chips, yung french fries. So, dun kami pinag-dinner. Sabi ko nga kay Mr. Pagoy, bakit dun tayo nag-dinner? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi, tinanong daw kasi, nag-insist sila na doon na lang mag-dinner, doon na lang kumain. So, ganyan. So, habang kumakain sila guys, umiyak ang aming baby. So, hindi muna ako hindi muna ako kumain kasi pinakain ko muna yung aming baby nga. So, habang sila kumakain na. Tapos, nung tapos na sila guys, hinawakan nung anak nung asawa ni Mister yung baby namin para makakain ako. Tapos ang dami nilang sauce. Iba-iba kung ano-ano. So ako na lang yung nakain. Sabi nila anong sauce daw yung gusto ko. May nakita ako doon na yung mayonnaise na may garlic. Katulad nung pinakita ko nung nakaraan sa vlog nung nag-grocery si Mister. Mayonnaise with garlic siya. May flavor. So sabi nung asawa nung anak ni Mister, ano daw yung gusto ko, kung ginagamit ko daw ba yung mga sauce, ganyan. Sabi ko, ito na lang isa kasi ito try ko. Kasi, tapos natikman ko, ang sarap-sarap niya, guys. So, sabi nung anak ni Mister, masarap, gusto mo yan? Sabi ko, oo, sabi niya ganun. Sabi ko, mahilig ako sa garlic kasi. Sabi niya, siya din daw, sabi nung anak ni Mister. Tapos, sabi niya nga, medyo mahal nga daw yon kaya bumili lang siya nung parang sale. Best Buy ang tawag nila dito sa amin. Parang best offer, parang ganun, o Best Buy. Yung mga sale yun sa atin. Tapos, nung pag-uwi namin ni Mister, parang kinabukasan, kasi gabi na yun, kinabukasan, nag-send siya ng picture kay Mister. Sabi niya, ano daw, nag-send siya ng 2, ipapakita ko sa inyo, guys. So, ito yun, guys, oh. Nag-send siya ng 2 ganito. Bumili daw siya para sa akin. 2 yun ha. Magkano ang isa nito? 3 pounds. So, kung tutuusin, ang mahal-mahal niya. Bumili pa siya ng 2. Sabi ni Mister sa akin pag-uwi galing work, ganun daw ako kagusto nung anak niya. Alam niyo yun na kahit hindi naman nagre-request or hindi naman nagpapabili, talagang nagkusang loob talaga siya na bilhan ako nito kasi nakita nga nila na gusto ko. Tapos sabi ko nga, mahilig ako sa garlic. Siya din daw mahilig. Tsaka masarap talaga siya, guys. Kung meron sa atin sa Pilipinas, must try ito. I-try nyo siya. So, yung ganito kalaki, ganito lang yata kalaki yun.
Yung nasa kanila pala, ganito lang kalaki. Tapos, 3 pounds siya. Nung binili ni Mister, ito yon. Tapos, bumili pa siya ng 2. So, 'di ba? So, alam niyo yung sincerity na hindi talaga fake yung pakikisama or hindi mo masasabi na nakikisama lang dahil kay Mister or dahil sa bata. Alam niyo yun? So, wala. Parang genuine talaga yung pagiging mabait. For me, para sa akin, yun yung na-notice ko. Alam niyo yun? Wala, na-share ko lang. Na nakakatuwa. Kung i-compare siya sa mga Pilipino or Pinay, hindi ko naman nila lahat, guys, ha. Kabashin niyo ako. Hindi ko naman nila lahat. Pero, syempre, di ba? Madalas ganun. So, yun, wala. Na-share ko lang. Napakabait. Tapos, yung kapatid ni Mister, gigisa ko na muna yung chicken. So, isa pa yung kapatid ni Mister. So, alam niyo yung nagpipilit kasi yung kapatid ni Mister na bilhan ng damit ang aming baby. Sabi ko nga kahit wag na muna. Kasi syempre maliit pa yung baby, hindi pa niya kailangan ng maraming damit. Tapos, yun nga, daming binigay ng anak ni Mister, di ba? So, nagpipilit. So, dahil wala pa siyang makita. What if supplyan ng isang buwan na diaper ang aming baby? Sabi ko kay Mister, uy, wag. Nakakaya naman. Parang naobliga pa na mag-supply ng diaper or napis. Napis kasi ang tawag dito sa diaper. Diba? Pati yung sa diaper, susuplayan pa si Mister, hindi pa nakakakita ng damit na mabibili. Tapos sabi ni Mister, ayaw ko nga. Sabi ko, wag. Kasi parang pinaobliga na namin yung obligasyon ni Mister sa pagbili-bili ng kailangan ng bata sa atin niya. Kaya sabi ni Mister, guys, what if na lang, pagdalaw ulit namin doon. Nandun yun sa vlog ko, alam ko nag-vlog ako doon nagluluto siya. Sabi ni Mister, what if na lang, pagpunta na lang namin sa kanila, sama-sama na lang kaming bibili para makapili, 'di ba? Wala lang ako sobrang bait lang nila, sobrang bless ko lang din siguro na mababait ang kamag-anak ni Mister. Kahit wala akong kamag-anak na malapit dito, alam niyo yun, wala akong masabi. So, ayan, ginisa ko na yung chicken. So, nagising na naman ang aming baby, guys. Pero hindi siya umiiyak. So, pabayaan ko lang muna siya. Hindi pa naman siya naiyak. So, ayan. Hayaan ko lang muna yung medyo ma-fried. Lagyan ko lang ng asin and pepper. Naiyak-iyak, guys, ang aming baby. Kapaubos ko lang to. Hello? Hi. Are you awake? You're awake? Oh, 7:30 na ba? Ito talaga si Mister. Ito na. Ubusin mo na to. Ito na. Come on. Alam niyo ba, guys, napansin ko sa batang ito, pag hindi warm yung milk niya, parang ayaw niyang dedehin, oh. Parang tinutulak ng dila. Ayaw mo, hindi warm. So, ang tagal niyang tanggapin pag hindi warm yung milk, oh. Ang bigat niya, guys, tapos ang haba. Kaya ako medyo nahihirapan. Nakikinig siya, guys, tapos nakikipag-usap siya, alam mo yun. Bus na eh. So, kahapon, guys, naaway ko si Mister kasi yung stroller ng aming baby ay nasa kotse, nasa compartment ba yun? Nasa likod. Ilang araw nang malamig dito, tapos nag-uulan. Sabi ko sa kanya, ibaba mo na yun kasi feeling ko magmumoy siya doon kasi nga malamig. Sabi ko baka mabasa. Pero, hindi naman siya basa nung dinala ni Mister dito sa loob. Tapos nga, itong batang ito nga, napaka-demanding. Gusto niya lagi siyang karga. So, naisip ko, pag ako'y nandito sa bahay, katulad niyan, pag ako'y nagluluto, lalagay ko na lang sa stroller. Alam niyo yun? Nahingi pa ng milk. Titimpla tayo milk ulit. You still hungry? Show your face. Show your face to them. Show them your face. Yeah. Oh, you want more milk? Yeah? So, titimplahan ko lang muna ulit to, guys, ng milk. Tapos, iti-check ko yung aking niluluto. Ay! Shucks.
Naglungad na. Sorry. Yan, basta ikaw. Naglungad. So, ayan guys, tinimplahan ko lang muna ulit ng milk ang aming baby kasi nagde-demand talaga siya. Gusto pa niyang dumede. So, yung sinalang ko doon, hinayaan ko na lang muna. Hinayaan ko siyang ma-fry ng kaunti. Dahil, mas masarap sa chicken yung medyo na-fry. Then, hininaan ko lang yung apoy. Tapos na siyang mag-milk guys. Paraos na, inaantok na ulit. Pinapa-birth ko lang. So, ayan ang itsura niya guys. Hindi naman siya sunog. Malapit na siyang masunog. So, okay na yan. Lalagay ko na yung ating carrots. Ay, may balat pa. So, papalambutin ko lang yan. Carrots ng konti lang. Then, itong ating coconut milk, maya-maya ilalagay ko na rin yan. So, takpan ulit natin muna to. So, itong coconut milk, guys, bubuksan ko na. Para mamaya isasalin ko na lang. Ang hirap buksan. Kakangilo. Wala kaming bell pepper. Sayang, masarap sana may bell pepper. Pero hayaan nyo na. So, kunin ko yung patis. Lagyan ko ng konting patis. So, lagyan muna natin. Konti lang. Ay, gusto kong umupo. Nangangalay ako. Mukhang okay naman ang aming baby doon sa kanyang basket. Parang hindi man siya umiiyak. So, hay nako guys. Sa sobrang aligaga ko nga. Kasi nga, pandalas na ako magluto. Nakalimutan ko ilagay ang curry powder. Diyos ko po. Naluluto na lang ang lahat-lahat. Ang magiging labas nito ay ginataang manok lang. Hindi ko naalala. Ganda kulo-kulo na siya. Ang sarap sana to kasama sa gisa. Alam niyo yun, para mas malasa. Wala, late na. Pero okay lang yan. So, parang 1 tablespoon lang yung nilagay ko na curry powder. So, wala din ako nakikitang curry powder dito sa mga Asian store sa amin. Kahit din sa Filipino shop na pinuntahan namin, wala akong nakita. So, ito yung curry powder na gamit ko. Yan. From Philippines din to. Dala-dala ko din siya. Yan, mabango na. So, ilalagay ko na guys yung aking patatas sa curry kasi parang malambot na yung carrots. Ilagay na natin ito lahat. Lalagay ko na din ang ating coconut milk. So, napakasimple at pinadaling chicken curry lang ang aking version. Napaka-basic. Kayang-kaya nyo na yan. So, bali minessage ko guys si Mister kasi baka mag-expect siya ng maraming rice. Sabi ko, wala ng rice. Parang yung maisasain ko lang is 1 cup. Ay, sus, naiyak. Hit lang, naiyak na naman ang aming baby. Hi! Iyak ulit siya. So, tignan naman natin kung na guys, malambot na ba talaga yung kanyang patatas. Kasi yung lasa, okay naman na. So, malambot na yung patatas. And then, yung carrots, malambot na rin. So, hindi siya pa ganong kalapot. Tignan nyo. So, feeling ko okay na yan. Masarap na guys. Takpan ko na muna. So, bali mas masarap sana to guys kung meron tayong konting bell pepper at saka celery. Kaso wala kasi kaming celery. So, kung ano na lang available, yun na lang. So, ang mahalaga guys, nalagyan ko siya ng curry powder. Kasi, kung hindi ko siya nalagyan ng curry powder, ang labas nito ay, ginataang manok lang. So, okay na yan. Hindi ko papatayin yung exhaust. Kasi, bantot.